pong alas 4:48. Magandang umaga po. Araw na po ng Biyernes, 9 ng Disyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Konstruksyon ng bagong international airport sa probinsya ng Albay. Itutuloy na matapos ilang taong pagkakaantala. Umano'y ouster plot kay Vice President Leni Robredo, pinabulaanan ni Pangulong Duterte. Termino nito bilang pangalawang Pangulo matatapos umano ni Robredo. Panukalang buhayin ang death penalty sa bansa. Isasalang sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo. Lawak ng saklaw nito planong questionin ng mga mambabatas. 48 firecracker establishments sa Bulacan pinayagan ng makapag-operate muli ng DOLE. Members, Church of God International, nakatuwang ng US Department of Agriculture Forest Services sa restoration project ng Big Tahanga Creek sa Los Angeles, California. Ika-36 na anibersaryo ipinagdiriwang ng longest running religious program na ang Dating Daan. Pangangaral ni Brother Eli Soriano, sinusubaybayan na rin ng iba't ibang lahi. Muna po sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang groundbreaking ceremony kahapon ng gagawing bagong international airport sa Bicol Region. Itatayo ito sa Barangay Alobo sa Daraga, Albay at nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso. Layo ng Bicol International Airport Development Project na magkaroon ng bagong airport sa rehiyon na papasa sa international standards at makapagseserbisyo sa mas maraming mga pasahero. Well, of course, I am happy that we are laying the ground for your airport. Maswerte kayo. Kayo yan dalawang, laki-laki, dalawang airport ninyo. Diyan, tapos dito, siguro dalhin ko na lang yung isa kasi sobra-sobra na ninyo. Inaasahang makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng Bicol Region at iba pang kalapit na lawigan ang bagong paliparan. Mananatili sa pwesto si Vice President Leni Robredo hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Ito ang ipinahayag kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Daraga, Albay kasunod ng balitang may binubuong umanong hakbang upang maalis si VP Robredo sa pwesto. I will assure Leni and the rest of the Bicol region that you will have there until the very end of his term. And there is no such thing as removing the vice president. Was it right? Nilinaw din ng Pangulo na sa kabila na magkakaibang pananaw nila ni Robredo sa magkakaibang issue tulad na lamang ng Marcos burial at anti-drug war ng pamahalaan na nanatiling maayos ang working relationship nilang dalawa at nagpapasalamat naman si Vice President Leni Robredo sa pahayag na ito ng Pangulo na nagsisilbing reassurance para sa kanya. Tiniyak ng Office of the Vice President na hindi maapektuhan ang kanilang mga private partner sa Angat Buhay Project na sunod ng pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo sa gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. 2 buwan matapos ilunsad ng Angat Buhay Project ng Office of the Vice President, 28 sa 50 local government units ang nakapagsimula na ng kanilang proyekto mula sa private partners. Sa pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo bilang miyembro ng gabinete, hindi nangangamba ang Office of the Vice President na maapektuhan ito ang kanilang flagship program. Hindi naman, sa katunayan, mas marami kaming natanggap ngayon ng mga tawag, mga text, maraming gustong makipag-meeting na kasi mas nalaman nila yung Angat Buhay dahil nitong mga nakaraang, kaya confident kami na meron tayong sapat na suporta. Sa programang ito, direkta nang nakakarating sa mga local government unit ang tulong na ibinibigay ng mga pribadong kumpanya. Nitong nakaraang buwan, nakarating na sa Agutaya, Palawan ang mga gamit pangisda.
Nagsimula na rin ang feeding program sa mga estudyante sa Carael Elementary School sa Dagupan City. Nagbigay ng mga libro sa mga estudyante sa Benito Nieto Elementary School sa San Jose del Monte, Bulacan at mga gamot para sa mga malnourished na bata sa Tondo. Si VP Lenny, ang gusto niyang siguraduhin namin ay tingnan namin yung accomplishment, hindi lamang doon sa kung ilan yung napakain, kung ilan yung nabigyan ng training, kung ilan yung nabigay ng kapital. Pero ang gusto niya tingnan namin sa level ng paano naapektuhan yung buhay ng mga pamilya. 50 local government unit ang unang pinili sa programang Angat Buhay habang mahigit 700 naman ang pledges na natanggap mula sa mga pribadong kumpanya. Ang kabuuan ng proyekto ay matatapos sa taong 2018. Grace Casid, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakahandang mag-imbestiga ang Commission on Elections sa mga napapaulat na campaign contributions ng mga kandidato noong 2016 national elections kung may magsasampa ng formal na reklamo kaugnay nito. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Napabalita kamakailan ang mga natanggap na campaign contribution ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakalipas na presidential elections. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, kabilang sa mga nag-ambag sa 375 million pesos campaign funds ni Duterte, ang ilang negosyante batay na rin sa Statement of Contributions and Expenditures na isinumite nito sa COMELEC. Ngunit ayon sa COMELEC, bagamat public document ang sose ng mga kandidato, ay hindi nila ito maaaring isa-isahing suriin. At kung may nais na paimbestigahan, kinakailangang magsampa sila ng formal na reklamo. Sa COMELEC, iniintay namin kung may magsasampa ng complaint. No? Mahirap na kasi kapag COMELEC mismo ang bubusisi ng mga sose ng mga kandidato, baka sabihin na we are playing favorites. No? Samantala, magpupulong naman sa Martes ang COMELEC at ang PCIJ upang pag-usapan ang naging basehan ng kanilang ulat. Tignan natin kung ano yung magiging report ng PCIJ. Pakikinggan namin ito, pag-aaralan namin, tapos titignan namin kung ano sa tingin namin ang tamang susunod na hakbang. Sa ngayon ay hawak ng COMELEC Campaign Finance Office ang mga ulat kaugnay ng campaign expenditures ng mga kandidato at wala sa mga ito ang iniimbestigahan ng COMELEC dahil sa overspending. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Commission on Elections. Tiniyak ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa na hindi impluwensyahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging desisyon sa kakaharaping kaso ni Superintendent Marvin Marcos at iba pang pulis na sangkot sa pagpaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito ay kahit na sinabi ng Pangulo na hindi niya hayaang makulong ang grupo nila Superintendent Marvin Marcos. We just want to ipaparamdam sa kanyang Philippine National Police na I am with you, I am supporting you in this war on drugs. Ayon kay General De La Rosa, ayaw din naman ng Pangulo na ma-demoralize ang ibang pulis na nagtatrabaho ng maayos. Dagdag pa ni General Bato, bilang ama ng PNP, hindi niya kukonsintihin ang mga pulis na gumagawa ng mali, subalit ipagtatanggol pa rin ang mga ito sakaling makasuhan. Nilinaw naman ng Malacanang na legal assistance ang suportang tinutukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pulis na isinasangkot sa kaso ng pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cox. But just to tell you, I do not interfere. May findings sila, good. Paano yung kaso? Pero hindi ito ko pabayaan itong mga pulis na sabi. Kasi sabi, ako ang may utos eh. Kasi sabi mo, sir, hulihin namin tapos pag lumaban. Kaya baka totoo talaga, dinalian mga tapos pulis. Tila hindi nagustuhan ng marami ang pahayag na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga pulis na sangkot sa pagkakapaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa. Ngunit paglilinaw ng Malacanang, ayudang legal ang tinutukoy ng Pangulo sa kanyang statement at hindi ang pag-absuelto sa mga pulis. For the Chief Executive has been very consistent in saying that he takes full responsibility in the anti-drug war, including the acts of his men in line with the performance of their duties.
Nanindigan rin ng Malacanang na walang kinalaman at hindi iniutos ng Pangulo ang pagpatay kay Mayor Espinosa na sangkot umano sa drug operation sa Visayas. Sinabi rin ng palasyo na hindi nababahala ang Pangulo sa umano'y mga tangkang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. The President is very secure. He knows that he is working well. It is not all about EJK. Governing the Philippines is not all about that. It's all about a lot of things concerning the Filipino people and alleviating their plight. Pinabulaanan rin nila na isa ang ouster plot sa mga tunay na dahilan ng pagbabawal kay Vice President Leni Robredo na dumalo sa cabinet meetings. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nahuli na ng Philippine National Police ang pang-apat na suspect sa nabigong pambobomba sa Ross Boulevard noong November 28. Narito ang hatol na balita ni Lea Ilagan. Ng Philippine National Police ang ika-4 na suspect sa tangkang pagpapasabog sa Roas Boulevard noong November 28. Ngunit hindi ito pinangalanan at iniharap ng pulisya sa media dahil ongoing pa ang investigasyon at interogasyon upang mahuli ang isa pa nitong kasama. Gayunman, sinabi ng PNP na ang suspect ang nagturo sa mga otoridad kung saan nakatago ang isa pang bomba sa Bulacan, Bulacan. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, ito ay isang 105mm howitzer ordnance na maaaring makapatay sa layong 70 to 80 meters at makapipinsala sa layong 200 to 300 meters. Isang two-way radio ang nakalagay na triggering device sa bomba. It can kill around 300 people kung halimbawa isang yung malapit isang grupo na halimbawa nag-grupo-grupo. Basta 70 to 80 meters yung kanyang casualty radius. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng PNP kung paano nagkaroon ng mga suspect ng ganitong uri ng bomba na tanging militar lamang ang mayroon. Either ginamit na ito sa Mindanao, sa gira sa Mindanao, pinalipad dito ng pinaputok ng sundalo, pagbagsak doon, hindi sumabog, kinuha na recover ng mga kalaban. Pwede rin merong pilferage sa supply ng military. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Tatlong hinihinalang biktima ng summary execution ang natagpuan sa Bulacan. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Umaga kahapon nang matagpuan ng bangkay ng isang lalaki na nakabalot pa ng duct tape ang muka at mga kamay sa barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Kinilala ang biktima na si Rolando Gonzales na may nakalagay pa na karatulan na pusher, addict, karnaper, susunod na kayo. Bago ito, isa pang bangkay ang natagpuan sa Garden Village sa nasabing barangay. Kinilala ang biktima na si Dante De Rosario, isang construction worker. Si Dante De Rosario ay yun sa ating sasaliksik sa kanilang lugar ay may history ng drugs. May history ng paggamit ng drugs. Hindi naman siya nababalita pang nagtutulak. Yung pagtigil sa droga ay hindi natin masasabing nangyari sapagkat hindi naman siya sumuko sa ating Oplan Tokhang. Kung kaya't sa parte ng paghinto sa paggamit ay hindi tayo makapagsasabi ng definite doon. Samantala, isa ring bangkay ang natagpuan sa barangay Tabing Ilog, Marilao, Bulacan. Kinilala ang napaslang na si Edgar Padilla. May karatula ring nakalagay sa kanyang bangkay na, "Naku, ayaw lumubay, tulak adik ako, susunod ka na HS." Umapila naman ng hustisya ang mga kaanak ng biktima. Tiniyak naman ng Bulacan PNP na patuloy nitong iniimbestigahan ang mga kaso ng hinihinalang summary executions. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Isang lalaki ang pinagbabaril ng hindi pa nakilalang sospek habang naglalakad sa Barangay Concepcion sa Malabon. Ang insidente nakuna naman ng CCTV camera sa lugar. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, June, hindi bababa sa 10 putok ng barilang itinama ng isang sospek sa isang lalaki kung saan nakita nga sa CCTV camera sa Barangay Concepcion sa Malabon City.
Sa kuha ng CCTV, bandang alas 10:30 kagabi habang naglalakad ang biktima sa Burgos Street sa naturang barangay ay sinundan ito ng gunman. Ilang sandali ay napalingon ang biktima sa kanyang likuran at napansin nito ang kasunod na suspect. Tinangkapan itong tumakbo ngunit agad itong pinaputukan ng gunman. Nadapa ito ng tamaan ng bala at pinagbabaril ulit ng maraming beses hanggang sa matuluyan ito. Pagkatapos magawa ang pamamaril, may kinuha pa ito sa bulsa ng biktima at simpleng naglakad lang habang ito ay nagre-reload at naninigarilyo papalayo sa lugar. Makikita naman ang mukha ng suspect na may tuwalya sa kanyang ulo. Samantala June, wala namang residente na nakakakilala sa biktima. Kasalukuyang inimbestigahan na ng Malabon Police ang motibo ng pamamaril at pagkakakinanlan ng suspect at biktima. Yan po yung report. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. At para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Angela Lagonsad. Yes, Angel, good morning. Thank you, Rina. Here are the news from different parts of the globe. Paris authorities extend license plate-based driving restrictions until at least today as the French capital faces its worst air pollution in a decade. Paris bans cars from circulation based on whether their license plates ended with odd or even numbers. Several police checkpoints are set up across the capital to stop and find drivers with banned numbers. The city of Paris intends to step up its fight against chronic pollution by gradually banning the oldest and most polluting vehicles from the city center. Paris City has made all public transport, residential parking, and developed bicycle and Autolib electrical car schemes free in order to entice car users to use other transport modes. A former prime minister who led a French government crackdown on tax evasion is sentenced to 3 years in jail for hiding an offshore bank account. A Paris court finds Jérôme Cahuzac guilty of tax fraud and money laundering. The former minister was a cosmetic surgeon by trade and was made budget minister when President François Hollande won power in 2012. Cahuzac resigned in disgrace in 2013 when he admitted having held an undeclared account over 20 years. Hollande, whose term ends in May 2017, at the time condemned what he called an unforgivable moral error. And those are the latest news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Angel, for that global update. Dumating na sa bansa si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach upang pangunahan ang mga aktibidad para sa isasagawang Miss Universe Beauty Pageant dito sa Pilipinas sa darating na Enero. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Puspusan na ang mga paghahanda ng Department of Tourism para sa Miss Universe 2016 pageant dito sa Pilipinas sa Enero. Kahapon, dumating na sa bansa ang ilang executives ng Miss Universe organization kasama ang Philippine Pride na si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Ayon kay Pia, lubos ang kanyang nararamdamang excitement lalo't ang Pilipinas ang siyang mag-host ng naturang prestihiyosong event. I mean, it's very early into the competition. It's not happening until the end of January, so we have a lot of time to promote and to prepare, and that's why we're here right now. Oh, it's going to be special. Of course, it's in the Philippines. Pinasalamatan rin ni Pia ang lahat ng mga personalidad at sponsors na tumulong upang matuloy ang prestihiyosong beauty pageant sa bansa. Should also give credit to the people who worked very hard in making this possible, the Miss Universe organization and the Philippine Department of Tourism, also with the Aces and Queens being involved. Idaraos ang kick-off at welcome party ng Miss Universe pageant sa Conrad Hotel sa Pasay City bukas, December 10. Makakasama ni Pia rito ang 10 sa mga kandidata na kinabibilangan ni Binibining Pilipinas Universe Maxine Medina, Miss USA, Miss Japan, Australia, China, Korea, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Myanmar at Miss Thailand. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Naging sentro ng Cinebata Festival ng Anak TV ang mga problemang nais masolusyonan ng mga kabataan dito sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson.
15 entry ang pinalad na makapasok sa finals ng Cinebata Filmmaking Contest ng Anak TV. Ang mga entry ay mga documentary at short film na gawa mismo ng mga kabataan sa iba't ibang panig ng bansa. Non-fiction at fiction ang uri ng gagawing documentary o pelikula na naglalayong maiparinig ang boses ng mga bata sa pamamagitan ng paggawa ng mga pelikula. Sa kanilang murang edad ay nakalikha ang mga kabataang ito ng mga pelikula, documentary at short film gamit ang kanilang mga cellphone. Sa pamamagitan nito ay maipaparating nila ang kanilang mga boses sa mga problemang umiikot sa mundo ng mga kabataan. Ang team natin kasi, i-video mo ang nais mo. Yon. So at least we let them talk about what they want us to listen to. Kasi it's about time. We need to listen to the voice of the children. Si Christian at Jerwin gumamit ng cellphone sa kanilang ginawang documentary. Pwede pong gumamit ng phone. So, walang hindrance para makapagbigay ka o mapakita mo kung ano yung nais mong ipakita sa mga bata. Kahit cellphone lang gamit namin, maayos naman namin naipakita kung ano yung gusto namin mangyari sa film namin. Sa Sabado ay i-aanunsyo ng Anak TV kung sinong mananalo sa Cinebata Festival. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Oras na po para maghuntahan sa Radyo La Verdad 13:50 with Atty. G. Berat Jocas. Kuya Jun! Morning. Hi, William! Kamukha nila si William C. yun. William. Hi, William. Iba na pala si Kuya Jun. Nagbago na. William Tio. Nag-iiba. Baka maya mag-pa-English ka na dyan, ha? And those are the latest news. Katabi mo pa si Rina Villamor. Baka mahanay ka kay Tita Rina. Mag-world Lumalamig na talaga ang panahon natin, ha? Medyo habang papalapit tayo sa katapusan ng Disyembre at sa holiday season na ito, lumalamig-lamig na. Siguro lalo na ang January, ano? Yes, mas malamig. February, ganun din. Tita Rina, ano yung balita mo sa mga Green Archers? Wala ka doon kagabi sa The other day. Hindi kagabi kasi yung celebration nila. Party. Yellow-blooded tiger ako eh. Kami Green yung Prof. George. Dadaan sana kami. Kaso mo naman sabi sa amin, hindi nga kayo green, hindi kayo yellow. Alis kayo dito. Actually kami ni Prof. George, siyempre nang nanalo ang Lasal kami. Pero kung Ateneo ang nanalo, Blue Eagle. Ateneo rin tayo. Parang pala si Porky. Ganun kami. Nanonood kami ng basketball, Atty. G. MMDA yata versus judiciary yun. Yes. Biriin mo MMDA ako. De, gano'n siya nag yes! Nung nakalamang na isa lang ang judiciary, yes! Pakabalimbing. Ayaw pala lumilipat ng bench side itong si Porky pag nanonood. Pagka naman kasi nanonood ka talaga ng UNTV Cup, talagang kita mo naman yung labanan talaga nila dyan. Sobra. Kaya iniinganyo natin ang ating mga kababayan. Tutukan nyo po ang UNTV Cup at unti-unti pong umiinit ang labanan ng mga koponan. Wala pa yung Teams na lamang yung natitira. Ilang teams na lang, Tita Rina? 8 teams. Yung 5 wala na. The 8 of them will hanggang sa magiging Second round ng elimination. From 8 magiging 4. Yes. And then of course after that, siyempre alam natin championship na. Maraming salamat, Tita Rina at Kuya Jun. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Casino kingpin na si Jack Lam maaari umanong magnegosyo muli sa bansa ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit sa ilalim ng ilang kondisyon. Panukalang pagbuhay sa death penalty isasalang sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo. Lawak ng saklaw nito, planong questionin ng mga mambabatas. Mga gate ng BMMC bubuksan na rin sa mga motorista para sa inaasahang pagsikip ng trapiko ngayong holiday season. At Members Church of God International nakatuwang ng US Department of Agriculture Forest Services sa restoration project ng Big Tahanga Creek sa Los Angeles, California. Po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako naman si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa dyan, Kuya Jun at Rina. Maraming salamat, Atty. G. At ang pong unang paghataw ng mga balita ng araw po ng Biyernes, 9 ng Disyembre 2016. La 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 la
Punta natin sina Kuya Jun at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat at Tony G. Magandang umagang muli sa ating mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 9 ng Disyembre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Casino Kingpin na si Jack Lam, maaari umanong magnegosyo muli sa bansa ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Panukalang pagbuhay sa death penalty isasalang sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo. Lawak ng saklaw nito o planong questionin ng ilang mga mambabatas. Mga gate ng Veterans Memorial Medical Center bubuksan bilang alternatibong ruta upang maibsan ang lalong pagsisikip ng trapiko ngayong holiday season. At tinaguriang the longest running religious program, ang Dating Daan, nagdiriwang ng ika-36 na anibersaryo Worldwide Bible Exposition, gaganapin sa Mall of Asia Arena mamaya. Papayagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na makabalik sa bansa ang Macau-based gambling tycoon na si Jack Lam kung magbabayad niya ito ng tamang buwis. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Maaaring makabalik at makapag-operate muli ng kanyang negosyo sa Pilipinas ang top casino kingpin na si Lam Yin Look o mas kilala sa tawag na Jack Lam. Ngunit ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, ito ay kung magbabayad ito ng tamang buwis at hihingi ng paumanhin sa tangka-umanong panunuhol kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. If he's agreeable to the renegotiation, then apologize for offering something. That's a bribery. Ano yan? But okay lang sa akin because has offered to come back, resume his business, pay his taxes, liability. Just pay the taxes. Do not bribe anybody. Because I will really, butit nakalabas siya on time. Kinumpirma ng Pangulo na nagpadala ng surrender feelers ang Macau-based gambling tycoon at nais umanong bumalik sa bansa. One, because he takes pity of the 6,000 plus Filipinos out of job. Second, he said he would settle his obligation. And third is that contract to sign during chorus time is no longer acceptable to me. He only pays 1% while the rest of the guys there are paying 10%. Matatanda ang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-aresto kay Lam dahil sa economic sabotage. Ito ay matapos maaresto ang mahigit 1,000 Chinese na umano'y illegal workers sa Fontana Leisure Park and Casino na pag-aari nito sa Clark, Pampanga. Inakusahan rin ni Secretary Aguirre si Lam ng umano'y tangkang panunuhol upang palayain ang Chinese workers. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa susunod na linggo na, maaaring isalang sa plenaryo ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang pagbuhay sa death penalty. Ngunit ngayon pa lang ay nilalatag na ng ilang mambabatas ang kanilang pagtutol sa mga probisyon ng nasabing panukala. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Ilang mambabatas na nagpahayag ng kanilang pagtutol sa pagbabalik ng death penalty sa bansa. Anila walang sapat na katunayan na mabisa itong solusyon upang mabawasan ang krimen. Si Co-op NATCO Congressman Anthony Bravo na nag-iisang nag-abstain sa botohan, sinabing kailangan muna mapag-aralang mabuti ang mga provision nito. So sabi ko, sa panahon kako ito siguro kailangan talaga yung death penalty balik. But with that, sabi ko nga may mga leaders kami nag-text, pwede ba huwag munang mag-yes? 21 krimen sa ilalim ng Revised Penal Code ang sasakupin ng pagpapataw ng kamatayan. Kabilang na dito ang pagkakasangkot sa drug transactions, treason, qualified piracy at bribery, murder, rape at kidnapping, and serious illegal detention. Sinabi naman ni Senior Assistant Majority Leader Congressman Michael Romero, ang mga isyung ito ang pangunahing pagdidebatehan sa plenaryo. May variation naman coming from the House na ilimit na lang
into drug-related heinous crimes. So, yan pa ang pagdedebatihan ngayon sa House. Samantala, naniniwala naman si Senator Franklin Drilon na ang dapat mas pagtuunan ng pansin ngayon ay reforma sa justice system sa bansa. There must be reforms in the justice system before we even consider reimposing the death penalty because of the possibility of errors being committed, and you cannot correct the error when you have already carried out a death penalty. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Dismayado ang grupong Amnesty International sa umunoy paglala ng kaso ng human rights violation sa bansa. Kabilang na ang pag-usad ng panukalang buhayin ang death penalty sa Kamara. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Tila hindi maganda ang pasok ng paggunita ng International Human Rights Day sa December 10 para sa human rights advocate group na Amnesty International. Anila nakalulungkot na bawat araw ay may napapaulat na pagpatay sa mga taong sangkot umano sa illegal na droga. Dagdag pa rito ang pag-usad sa Kongreso ng panukalang buhayin ang death penalty at pababain ang edad ng mga batang maituturing na may criminal liability. Itong mga nangyayari araw-araw sa ating bansa ay Amnesty International is very dismayed, frustrated, and disappointed. Bunsod dito ay sinusulong ng grupo ang pagpasa ng 11 legislative agenda upang mas mapangalagaan ang karapatang pantao. Kabilang dito ang pag-reject sa death penalty, pagresolba sa umano'y kaso ng extrajudicial killings, Anti-Torture Act at iba pa. Paigtingin at ma-ensure na ang human rights agenda sa loob ng Kongreso, sa House of Representatives at sa Senate of the Philippines ay magkakaroon ng espasyo. Tiniyak naman ng ilang mambabatas na haharangin nila ang death penalty revival bill at iba pang panukala na maaaring lumabag sa human rights. I am hopeful na mapapatay namin itong reimposition of death penalty bill sa Senado. It's on our kill bill list. My proposal would be actually to amend the Constitution wherein death penalty should absolutely be prohibited because right now it's not. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Pasig City. Patuloy na iniimbestigahan ng Commission on Human Rights ang dumaraming kaso ng umano'y extrajudicial killing sa bansa na sinasabing may kaugnayan sa iligal na droga. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Hindi pa rin tumitigil ang Commission on Human Rights sa pag-iimbestiga sa mga namamatay sa operasyon ng mga otoridad o vigilante man sa mga umano'y personalidad na may kinalaman sa droga. Ayon sa CHR, bagamat nahihirapan sila sa pagkalap ng mga ebidensya, umuusad naman ang mga hawak nilang kaso na umaabot na sa halos 400. Ilan sa mga kaanak ng mga napatay ang lumapit sa CHR, subalit karamihan ay kusang iniimbestigahan ng komisyon. That should be enough to provide some initial findings of, let's say, trends, patterns of the extrajudicial killings that were reported. Naniniwala ang CHR na may extrajudicial killings sa mga patayan na may koneksyon sa iligal na droga. Kung titingnan natin sa international community, ang United Nations, ang tinitingnan na definition is that any killing that has not been impartially, promptly, and thoroughly investigated when government is in a position to do so. Isa din sa iniimbestigahan ng komisyon ay kung talagang nanlaban ang mga napatay sa operasyon ng mga otoridad. Dapat hindi siya napaka-incredible. Base sa ebidensya, wala sa posisyon yung tao na nasa kustudiya nila na lumaban. Sinabi rin ng CHR na isinasapinal na nila ang kanilang report sa investigasyon sa pagkamatay ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kulungan sa Leyte. At isa sa mga posibleng rekomendasyon ay ang paghahain ng reklamo sa ombudsman kapag nakakuha na sila ng sapat na ebidensya na may nalabag sa karapatang pantao sa insidente. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Aprobado na ng mayorya ng miyembro ng Senate Justice Committee ang report na nagsasabing hindi state-sponsored ang nangyayaring umano'y extrajudicial killing sa bansa. Narito ang hatol na balita ni Joyce Balancio. 11 senador ang pumirma sa inilabas na report ng Committee on Justice and Human Rights na nagsasabing hindi state-sponsored ang mga kaso na extrajudicial killing sa bansa. Maliban kina Senator Richard Gordon at Senator Panfilo Lacson na nanguna sa joint hearing ng Senado, aprobado rin kina Senators Gringo Honasan, Loren Legarda, Juan Miguel Zubiri, Nancy Binay, Manny Pacquiao at Tito Soto ang naturang ulat. Bagaman pumirma rin sa committee report, may nilagay namang reservation sa Senator Franklin Drilon habang may separate opinions naman sa Senators Francis Pangilinan at Alan Peter Cayetano. Sa executive summary ng report, sinabing wala umanong katibayan na may pumapatay na Davao Death Squad base sa testimonya noon ni Edgar Matubato. Hindi naman pumirma sa committee report si Senator Grace Poe na nasa ibang bansa, si Senator J.B. Ejercito na kasalukuyang suspendido at si Senator Ralph Recto na hindi nagsabi ng kanyang dahilan. Sina Senators Antonio Trillanes IV at Senator Laila de Lima naman tutol sa nilalaman ng report. I was wondering why I wasn't being shown a copy of that. It was not routed to me for signature, for example. So pinag-aaralan ko na and we're preparing already my dissenting report, dissenting opinion, and I intend to submit that Monday morning. Ayon kay Senator Laila de Lima, mahalaga sanang kinilaran ng Senado ang umanay pattern ng pagpatay sa Davao City noong alkalde pa si President Duterte dahil tila ito anya ang nangyayari sa bansa ngayon. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Handang ipahinto ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa ang Oplan Tokhang na ginagawa ng PNP bilang kampanya laban sa iligal na droga. Ito ay kung mapapatunayan anya na labag ito sa batas. Ginawa ng PNP Chief ang pahayag matapos sasabihin ng ilang mambabatas na may nalalabag ang PNP na karapatan ng mga suspect na sumusuko sa Oplan Tokhang. Ngunit ayon sa General, kung ipatitigil ang Oplan Tokhang ay hindi ito nangangahulugang na titigil na rin ang anti-drug war campaign ng pamahalaan. Narito ang pahayag ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Sabihin nila doon sa kanilang report na you stop Oplan Tokhang, then we will stop. Sabihin nila you stop your war on drugs and let the drug menace continue. Pag-isipan ko muna kung i-stop ko yan. Dahil hindi ko papayag na kakalat yung droga. Ang Oplan Tokhang ay ang ginagawang pagkatok ng mga pulis sa bahay ng mga pinaghihinalaang drug personalities upang pakiusapan na itigil na ang paggamit ng iligal na droga. Pinag-aaralan naman ng Commission on Higher Education ang pagpapatupad ng mandatory drug testing sa mga papasok sa kolehiyo sa susunod na taon o sa 2018. Ito ay upang matiyak na drug-free ang mga kolehiyo sa bansa at maiwasan ang mga masasamang epekto nito sa mga estudyante. Pagpapakita rin anya ito ng suporta ng CHED sa anti-drug war ni Pangulong Duterte. Narito ang pahayag ni CHED Executive Director Attorney Julito Vitriolo. On the drug-free campuses, we are on the way in developing a policy that will make the drug testing as a requirement for admission in college. Samantala, bubuksan na rin ng Interagency Council for Traffic or IAC sa mga motorista ang Veterans Memorial Medical Center na inaasahang makatutulong upang mapaluwag ang trapiko sa ilang bahagi ng Quezon City. Narito ang hatol na balita ni Joanne Nano. Maaari nang dumaan ang mga motorista sa loob ng Veterans Memorial Medical Center sa North Avenue, Quezon City simula sa Lunes. Batay sa napagkasunduan ng pamunuan ng VMMC at ng Interagency Council for Traffic, papayagan ang mga pribadong sasakyan na may decal o sticker na makapasok sa compound ng ospital. From the main gate of North Avenue, then availing the access road of the Veterans Medical Center, and you will be exiting at yung Mindanao Avenue.
Now, for those motorists na who will be going to Balintawak and North Expressway, that is the shortest route that they could be utilized, no? Gayunman, limitado lamang ang oras na pwedeng dumaan sa loob ng VMMC. Nakasaad sa regulasyon na bubuksan lamang ang mga gate ng ospital simula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at magre-resume ng alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Lahat ng mga sasakyan na daraan sa loob ng compound ay kinakailangan munang makipag-ugnayan sa management ng ospital, gayon din sa tanggapan ng Department of National Defense upang mag-apply ng permit at mabigyan ng entrance sticker na nagkakahalaga ng 500 pesos. Sa pag-aaral ng MMDA, makatutulong ang pagbubukas ng mga kalsada ng VMMC upang mabawasan ang pagsisiksikan ng mga sasakyan sa bahagi ng Mindanao at North Avenue. Dito sa data ko, sa umaga, 235 yung kumakanan doon sa kanto ng Mindanao and North Avenue. Sa gabi, 500 plus. So yung around 500 na yon, pwede na, or kalahati man lang noon, is kakanan na doon sa gate ng, veterans along North Avenue. Ang labas niya, Mindanao Avenue. In return, madidecongest natin yung kanto ng Mindanao Avenue and North Avenue. Ang lahat na mabibigyan ng permit ay papayagan dumaan sa BMMC hanggang sa December 2017. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor Camera. Hey Rina, good morning. Hi Angela, good morning, and here are the latest news from different parts of the world. Chinese weather forecasting authorities issued a code orange fog warning on Wednesday night, the second most severe level on the country's four-tier weather warning system, causing major traffic disruption in the southwest China's Chongqing municipality. Local traffic control departments initiated temporary measures on multiple motorways across the region, such as road closures, due to the dangerous conditions. Poor visibility was also seen in the city's Belt Expressway, where all vehicles turned on their fog lights and waited to be released. Meanwhile, a team of environmentalists set off from the Southern California city of Los Angeles to the Hawaiian island to follow traces of microplastics floating on the surface of the Pacific Ocean. Members of Denmark-based international organization Plastic Change aims to raise awareness about the consequences of the increasing plastic pollution on the oceans. They are set to collect data and measure levels of microplastics floating in the water. Microplastics are particles from larger items made brittle by sunlight and pounded to pieces by waves, bitten by sharks and other fishes, or otherwise torn apart. Experts have sounded the alarm over how plastic pollution kills huge numbers of seabirds and marine mammals and destroys ocean ecosystems. In other news, residents in Indonesia's northern Aceh province spent the night outdoors after their homes were destroyed by a powerful 6.5 magnitude earthquake. The National Disaster Management Agency says 102 people had been killed, with more than 700 injured. The province of Aceh has declared a 2-week state of emergency, and rescuers in Pidi Jaya Regency focused their search on a market complex. The quake was the biggest disaster to hit the province since the 2004 Indian Ocean tsunami, which killed more than 120,000 people in Aceh. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Ipinagdiriwang po ng programang Ang Dating Daan ang ika-36 na anibersaryo nito. Magbalik tanaw po tayo sa nakaraan kung paano nagsimula ang itinuturing na the longest running religious TV and radio program sa Pilipinas. Narito po ang hatol na balita ni Mon Hocson. Taong 1980 nang simulang marinig ang programang Ang Dating Daan sa DWWA. 30 minuto lamang na umere ang programa sa naturang istasyon. Dahil sa mga sulat at tawag na natanggap,
ay nag-extend ng airtime ang programa. Matapos ang isang buwan, napabilang si Brother Eli Soriano sa programa ni Don Manolo Favis na Genius Family. Isang programa na binubuo ng iba't ibang mga sekta ng relihiyon na nag-uusap sa mga isyu ng pananampalataya. Taong 1983 nang magpasimulang maisa telebisyon ang programa sa pamamagitan ng pasilidad ng IBC 13. Ang Dating Daan program ay nagpasimula na pinapatakbo ng tatatlong tao. Si Brother Eli na siyang host ng programa, si Kuya Daniel Razon bilang director, cameraman at editor, at si Sis Luz Cruz bilang researcher. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin lubusang nakikilala ng mga tao ang programa. Daan ho saan? Dating daan ha? Aha. Anong klaseng daan? Kasi sabi niyo. Anong daan? Dating daan saan? Aha. Dating daan? Ako. Ewan, hindi ko alam. Kayo po. Dating daan ako. Anong dating daan? Sa kabila ng mga pag-uusig at paninira ng iba't ibang mga kaaway, sinundan ng mga tao ang programa hanggang sa makarating ito sa RJTV 29, SBN Channel 21 at ngayon sa UNTV 37. Alam mo ba yung programa ng Dating Daan? Gabi-gabi ko pinapanood dyan eh. Oo, siyempre naman. Gabi-gabi kami kong nanonood eh. Actually, nainganyo ako sa mga sinasabi niya tungkol sa salita ng Diyos. Yes. Actually, pinanonood ko yan. Yung kay Brother Eli naman, actually, almost every night nanonood ako niyan after the office hour kasi yung mga expose niya talaga naman is according to the Bible. Maraming gustong humadlang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Subalit hindi ito napigilan at sa ngayon, maririnig na sa 6 na kontinente sa buong mundo ang programang Ang Dating Daan. 24 hours a day, 7 days a week sa pamamagitan ng satellite at internet. At ngayon, sa pagdiriwang ng ika-36 na taon ng programang Ang Dating Daan, lalo pa nitong paigtingin na marinig ng mas maraming mga tao ang balita ng kaligtasan. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi lamang sa Pilipinas nagiging tanyag ang programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano dahil maging sa ibang bansa ay tinututukan na rin ito ng mga ibang lahi kabilang na dito ang mga pastor o pinuno ng ibang relihiyon. Narito ang hataw na balita ni RC Reyes. Impactado, lo cual ya en esos momentos yo me interesó y comencé a averiguar en dónde quedaba, dónde estaba, si funcionaba acá o en otro sitio, ¿no? I heard Brother Eli through Bible exposition CDs and Truth in Focus. Liguei o canal rural e vi esse homem falando. Nunca vi homem que entende mais na Bíblia do que esse homem até hoje. Ilan lamang sila sa mga naging kaanib sa Members Church of God International o MCGI sa ibang bansa matapos mapanood at mapakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano sa pamamagitan ng telebisyon, radyo at maging sa internet. Mapapakinggan sa iba't ibang lengguwahe tulad ng Ingles, Portuguese, Spanish, Chinese, Japanese at iba pang wika ang mga programa ni Brother Eli Soriano na nagsimulang mangaral sa Pilipinas. Pangako ko sa inyo, may sagot ang Diyos sa Biblia. Kaya naman lalo pang dumami ang mga banyaga na naging taga-subaybay sa pangangaral ng mga salita ng Diyos ni na Brother Eli, katuwang si Brother Daniel Razon. Tulad na lamang ni Brother Osmar Antonio, 62 years old, at 33 taong naging administrator pastor sa isang Protestant church sa Sao Paulo. Quando eu comecei a exercer função de pastor, que eu tinha que administrar ceias, eu tinha entendido que eu li a Páscoa dos Judeus, eu tive entendimento que a ceia não poderia ser uma coisa literal, mas eu buscava isso em todas as igrejas e nenhuma poderia me dar uma palavra que pudesse me satisfazer aquele entendimento.
Quando eu vi o irmão Eli Soriano explicando sobre a ceia, foi uma coisa que no outro dia já me chamou a atenção para mim ouvir de novo. Era das 2 às 3. E eu não perdi, eu fazia de tudo para não perder. Com 3 vezes que eu vi o caminho antigo, eu pus no meu coração que essa seria a minha igreja. Bagamat tumagal na ng taon o di kaya ay dekada, ang ilang mga pastor na naging kaanib sa Members Church of God International o mas kilala sa Ang Dating Daan, hindi pa rin ito naging hadlang sa kanila upang baguhin ang kanilang mga dating paniniwala. Antes de conocer a Camino Antiguo, duré unos 20 años predicando como pastor también a muchas personas que fueron engañadas. Así que muchos estaremos llegando, más pastores como yo, que enseñaban la mentira, el engaño, que le sacábamos los diezmos, que sacábamos primicias, que sacábamos siembras, que sacábamos pactos. Pero hoy, gracias a Dios, ya puedo llevar una palabra a las personas sin quitarles un peso, sin quitarles cualquier moneda. He pastoreado casi 3 iglesias durante 15 años. He peregrinado por todo lugar creyendo que yo estuve en la verdad. Yo oré esa noche, lloré, dije, Señor, yo sé que tú tienes una iglesia y tienes que mostrarme tu iglesia. Y yo vi este programa del Camino Antiguo y me senté inmediatamente y la prédica y la enseñanza era muy diferente y la verdad que me llamó la atención. Lubos namang nagpapasalamat sa Diyos ang mga naging miyembro ng samahan dahil sa mga natutunang aral na nakapagpabago ng malaki sa kanilang pamumuhay. Sa 36 na anibersaryo ng The Old Path, El Camino Antiguo o ang Dating Daan, inaasahan pa ng Members Church of God International na mas lalawak pa ang maaabot ng programa sa iba't ibang panig ng mundo at makapakinig ng mga salita ng Diyos. RC Reyes, UNTV News and Rescue, Latin America. Aminado ang komedyanteng si Isko Salvador o mas kilala bilang Brad Pitt na marami siyang natututunan tungkol sa Biblia sa pamamagitan ng pagsubaybay sa programang Ang Dating Daan. Narito ang hatol na balita ni Ajes Carion. Kaugnay ng ika-36 na anibersaryo ng longest-running religious program na Ang Dating Daan, ibinahagi ng comedian at comedy scriptwriter na si Isko Salvador ang kanyang mga naging karanasan sa pagsisimula bilang Brad Pitt sa isang segment ng comedy show na may titulong Ang Dating Doon. Hango ito sa programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano kung saan may nagtatanong at sasagutin niya sa pamamagitan ng Biblia. Matagal nang sumusubaybay si Brad Pitt sa naturang programa ni Brother Eli kaya't hinikayat niya ang dalawa pa niyang kasamang manunulat sa comedy show na gumawa ng spoof ng Ang Dating Daan. Ako nanonood. Tapos siyempre joker din si Brother Eli. Natatawa ako sa mga jokes niya yung mga sabi ko ba kami mga comedy people, gusto namin yung ganun. Sabi ko, subukan nyo, panoorin nyo, nakakatawa. Hindi naman inaasahan ng naturang komedyante na magiging patok ito sa mga manonood na naging pasimula nga ng kanyang karir bilang Brad Pitt. Pumena bigla kami tatlo yun dahil actually wala namang plano na regular yun Katuwaan lang yun. Maganda yung feedback. Nagkaganon. Aminado si Brad Pitt na maraming nagawang mabuti sa kanyang buhay ang panonood sa programang Ang Dating Daan. Marami akong natutunan sa Biblia dahil sa kanya. Dati kasi nagbabasa akong Biblia, hindi ko maintindihan. Tapos yun pala, pagka ini-explain niya, naintindihan ko na. Ngayong ika-36 na anibersaryo ng Ang Dating Daan, may mensahe ang naturang komedyante kay Brother Eli Soriano. Brother Eli hindi pa sinasagot yung tanong ko. Ang tanong ko, ulitin ko, meron ka bang tanong na hindi kayang sagutin? Yun. Ajes Carion, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Samantalang kaugnay po ng pagdiriwang ng ika-36 na anibersaryo ng programang Ang Dating Daan, isang worldwide Bible exposition po ang isasagawa mamayang gabi. Sa Itanong Mo kay Soriano segment, magkakaroon po ng pagkakataon na personal na makapagtanong kay Brother Eli Soriano ang mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng makabagong teknolohiya. Isasagawa po ito sa SM Mall of Asia Arena at magsisimula po sa ganap na alas 6 ng gabi. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Vice President Leni Robredo mananatili sa pwesto hanggang matapos ang termino ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. 48 firecracker establishment sa Bulacan balik operasyon na matapos bawiin ng Labor Department ang work stoppage orders sa mga ito. Defending champion AFP Cavaliers at 3-time runner-up PNP Responders magsasagupa sa pagsisimula ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa Linggo. At Members Church of God International katuwang ng US Department of Agriculture Forest Services sa restoration project ng Big Tahanga Creek sa Los Angeles, California. At yan po ay ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Biyernes, 9 ng Disyembre 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. Sina Kuya at Angel para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Who's the influential person? Si Leonardo da Vinci, Kuya. Leonardo DiCaprio. Ay nilabas ng Inquirer? Well, ang nababanggit, Kuya, na even by Senator Trillanes, yes, Kuya, huling hearing was a certain Superintendent Leonardo. Na siya ngayon na nandun sa Davao City. Opo, who is the regional director of the CIDG for Region 11, which covers the Davao provinces and which is based, of course, in Davao City. A classmate At ni Marcos. siya daw ay kaklase ni Marvin Marcos, although na hindi sabay gumraduate. nagka-problema lang, so hindi sila sabay nag-graduate in 1996 from the Philippine National Police Academy, but very close sila. At kung isakyan mo, Kuya, yung line of questioning ni Trillanes na of course di niya pinurso to its logical conclusion dahil sabi niya kumakala pa siya ng ebidensya, lumalabas na si Leonardo ang parang godfather ni Marvin Marcos. At kaya nga nakaupo siya doon sa CIDG Region 8 dahil nga kay Marcos, dahil malapit, dahil kay Leonardo rather, who is one of the closest cronies of the president allegedly sa mga taga Davao. And he is one of the few guys who can call the president directly and talk to the president directly. That's according to the news reports, of course, quoting Senator Trillanes. Sources. May mga sources daw na nagsasabi na this and that, this and that. So, of course, it would be interesting to find out siguro in the next hearing kung ano ang mga additional na mga information that Senator Trillanes will may hearing pa bang magkakaroon pa, Kuya, but they have not fixed a date for the next hearing, of course. Pero parang hindi ko yata makita yung presidente na ganun. Na ibig sabihin na kung halimbawang titignan mo na mali, alam mo, lalo na especially kung wala sa ayos talaga. And now that the NBI came out with the findings, di ba parang nakakaano yata despite that, pero nanindigan pa rin siya, pinipilit pa rin niya, Kuya, di ba? The police version is yung paniniwalaan niya is what is correct so far as is concerned. So talagang ibig sabihin they are standing dun sa na yun na tama sila Marcos. Correct. And yun nga, kahapon, Kuya, di ba, inulit niya ulit that he will see to it that they will not spend a single day
in jail. Eh yun nga ang problema, kuya. It is going to put the Department of Justice led by Secretary Aguirre in a bind. Although sinabi naman ni Aguirre na kahit ang presidente di pwede makialam sa amin, but madaling sabihin yan. But tingnan natin, kuya, kung ano magiging resulta ng preliminary investigation Ang maganda nila. dyan, kuya, mamaya sa iyong pakikipanayam sa IAS, sa Internal Affairs Service, dahil maganda rin maitanong sa kanila yan dahil jurisdiction nila yung ganyan eh. Di ba? Maliban doon sa NBI. Wala pa silang findings. Kaya nga parang ang bagal ng sa kanila, bakit nauna pa yung NBI? Mas mabilis NBI, pero ang NBI is under ng Department of Justice. Which is also under the President, of course. Dahil alter ego ng Presidente ang DOJ Secretary. Kuya, may pakiusap pala kami, kuya. Baka maitanong mo mamaya kay General Luterio. Yung 10 pulis, Sa Caloocan. yung sa Caloocan, yung pati yung alkansya ng ninakaw nila ng bata, pati sapatos. At saka nag-grade, allegedly nag-grade sila, kuya, mga nakatsinelas kasi at saka Nakasando, naka-shorts. Ano ba talaga ang mga SOP sa mga ganyan? Bakit hindi pinatutupad? At the same time, nagre-read na ganun, walang mga search warrant. So medyo... Saan ang galing yan? Ito, kuya, nakunan sila ng CCTV nang pumasok sila sa bahay, ng may bahay, may hinahanap sila ng a certain lando. Siguro, baka under o plantokang, baka suspected, allegedly drug pusher or whatever. Eh, wala daw yung lando noon. Ang ginawa nila, kinuha nila yung lahat na kagamitan ng may bahay, kuya, pati yung newly bought na dishwasher, Alkansya ng bata. sapatos May anong sa visa ng anong walang warrant, kuya. At pumasok sila, kuya, doon, mga naka-t-shirt, naka-sando, naka-short. na-identify naman. Baka naman hindi mga pulis yan. Identified, kuya. Nung una, hindi malaman kung pulis o mga tulisan. Kasi hindi mo malaman. Walang uniform. Walang uniform eh. Tapos nung bigla na lang kumuha ng kasasakyan nila, yung sasakyan ay hindi naman sasakyan ng pulis, kung hindi private. Pagkatapos kumuha ng vest, so, pulis ito, kumuha ng vest. Ngayon, kahapon, kuya, formally na silang na-identify, na-ipresenta uli sila. At sabi nila, mga mababait daw, mga PO2 hanggang PO1, SPO2, SPO1. At sinabi, hindi naman daw totoo yung ganyan, gano'n. Pero, kuya, alam mo itong mga ganitong bagay, para ba ang dating sa atin, kaya nga lumalakas ang loob eh. Kaya dapat mag-clarify din ang ating Pangulo. Lumalakas ang loob ng ilang mga tiwaling pulis na gawin ang mga ganyan dahil total, protektado naman kami. Protektado kami. So, ano mangyayari sa ordinaryong mamamayan? Parang natetrete na tayo sa pati alkansya, kuya, ng apo, tinangay pa. Pero sigurado kayong identified ng mga pulis? May file ba ng mga pulis talaga? They have been named, kuya, binasa ko nga. Pinakita na pati sila kagabi sa television. And kuya, they have been relieved from their post. Baka naman kamukha lang. Hindi. Umamin sila na sila yon. They have been relieved from their post, kuya, ordered disarmed. So ang sa akin lang sana, kuya, dahil guess mo si mamaya. Relieved na pala eh. Ano pa problema? Ibig sabihin, kuya, yung madaliin ang summary dismissal proceedings. Alam mo, Manong Joe. Administrative and criminal. Alam mo, Manong Joe, may proseso ang batas. Due process. At yan ay kailangang masunod. Spokesperson. And that is what you call due process. Diba? Parang, kaya nga, ito ang isang dapat siguro masilip dahil hindi ba nagiging lady embudo tayo na ang gustong mapabilis ay bumibilis at ang gustong sadyang pabagalin ay mapabagal. Diba? Parang relo ni Porky na Mito pag alas G's. So, diba? Parang mabagal pagka diba? Maraming issue ngayon dito. Talaga bang merong kakulangan ng paghanap ng ebidensya dahil bakit nauuna ang isang ahensya na hindi nagko-collaborate doon sa another agency who is also conducting the same investigation. If you have pieces of evidences na pwede mong gamitin, hindi ba ito pwedeng i-share? O parang kanya-kanya ba tayo? Parang ba't ibang investigating body kasi, ang dami. Yes, but what I am saying is, hindi ba tayo pwedeng mag-share? Dahil isa lang naman ang pinatutunayan natin. Na, kasi nauna yung isa, sabi nung isa, ako wala pa ako niyan eh. Okay, so hindi ba pwedeng pengi naman ako, di ba pwedeng, kasi may findings ka na eh. Meron ka ng ikaw, nasabi mo na ito, ganito, ito, ganyan. But just the same,
sabi nga, iba yung ang iniimbestigahan mo, kabaro mo. Tama. Diba? At iba naman yung nag-iimbestiga, meron talagang will na mapabilis kesa naman doon sa iba yung tinitingnan sa tinititigan. Kaya kuya, maganda rin maitanong sa iyong panauhin mamaya na ano ba ang masasabi niya doon sa panukala at pending yan ngayon sa Senado lalong-lalo na ang Internal Affairs Service at maggagawa ka na ng separate na parang hindi naman departamento ahensya, attached na lang siya, hindi siya talaga under ng PNP kasi ang findings ng ng IAS ay directly kasi sa recommendatory sila sa Chief PNP. So dapat para may civilian in character, civilian authority. In fact, dapat civilian talaga kuya ang namumuno. Na hindi under ng PNP kasi para medyo nagkakaroon ng independence. And it should have a separate budget. Yung hindi mapakilaman kuya ng PNP, hindi dadaan sa PNP. And that way, they can really be pero truly independent. alam mo, aakyat pa din yan sa itaas eh. Diba parang ikaw ba, sabi nga you cannot say no to the king. Di ba meron ganun eh. But one way or the other, sabi kasi nung anak ko, it's only the princess who can say no to the king. Diba? Si Une pala. May mga ganun kung minsan eh. So titignan mo kung alin bang dapat mo talaga magawa at sa anong period. Dapat siguro talaga merong clear-cut policy dyan eh. Tsaka may nakaset kuya na period na siyempre malalaman that's what I'm saying. Non-extendable 15-day period. Wala nang dyan, dapat within that period, makapagsumite ka na ng sagot mo. Pero andyan si Attorney George alam mo, mga abogado yan ang pinag-aralan Paano patatagalin ang kaso para mas maraming appearance fee, mas kuya, maraming di ba? Ang problema naman, pag nag-move ka ng ganon, kinagrant naman kasi. Kinagrant. So, may kasalanan din nag-grant. Yung yan din ang isang Pinagbibigyan din. Sasabihin naman sa inyo, kayo naman sala sa lamig. Pag ibigyan kayo, may sasabihin kayo. Pag di kayo pinagbigyan, may sasabihin kayo. No, but you are part of the diba, tapos sasabihin natin, justice delayed. Justice denied. Yun yung mga dapat na ayusin din sa ating justice system. Kayong mga agents of the law. Ganun ba tawag sa inyo? Justice delayed, kuya, sometimes is justice desired. Ganun ba tawag sa inyo, Attorney George? Agents of the law? Agents of the law. Kami ay officers of the court. And officers of the court. Diba naman, officers of the court. Aminin nyo lang naman, talaga naman, di ba, trabaho ninyo mga abogado yan, magpa-delay. Mag-defend daw. Mag-delay. Kasama sa pag-defend yung pag-delay. Kasi, kumbaga sa basketball, di ba, pagka alam mo, last 2 minutes na, pasa. na lang, delay na lang natin to. Magpapalit na ng administrasyon In defending, there are unintended delays. Ay naman pala, kuya. Alam mo lang kasi na you will incriminate yourself. Di ba? Pero, alam mo naman pala, kuya. Hindi, di ba? Pero, ibig sabihin, alam mo din na practice yan ng mga lawyer. Sasagot ka pa, Mr. Lawyer. Diba? Sometimes kuya yan naalala ko kuya yung sinabi ni dating Chief Justice Renato Espuno especially when it comes to the poor, sabi niya, we as lawyers, sabi niya, have to help protect the poor from the law itself. Kasi kung may batas that gives them may saligang batas that gives them due process and all that, pwede nga i-abuse kuya At may mga batas talaga na kung magaling ang abogado, lalo na mayaman ang kliyente, magaling ang abogado, talagang kahit akusado ang kliyente niya, anak ng mayaman, malamang mga absulto Or matutulog yung kaso, kawawa ang complaint hanggang mawala ng gana. Hindi, pero alam mo, siyempre in fairness sa lahat ganyan merong mga ganun ang ginagawang practice. Meron nga magugulat ka, biruin mo, abogado na supposed to be ay nagdedepensa ng maayos na aayon sa batas. Makikita mo, binabaluktot yung batas Paano nangyari na yung ganyan separation of church and state? Professor ka na, nagtuturo ka sa university na isang kilala na pagkatapos ano ituturo mo sa mga estudyante mo? Samantalang hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng separation of church and state.
na okay lang pala din kahit na ganyan na meron ng ginagawang hindi tama, meron ng ginagawang krimen, i-invoke mo may separation of church and state. Di ba parang anong impression na ibibigay mo doon sa mga tinuturuan mo? And much more to the dismay of everyone na merong mga mismong huwes na ang kaso gross ignorance of the law. At madami yan. At marami yan, kuya. Madami yan. Meron pa nga, kuya, yung sadyang i-delay ang kaso. And then after so many years, di ba, under the Constitution, ang isang akusado has the right to a speedy trial. After so many years, i-invoke niya na ngayon na na-violate ang kanyang right to speedy trial. And then ang korte naman, ang Sandigan Bayan, will approve it, i-dismiss yung kaso niya. Dahil for failure to prosecute, dahil 10 taon na walang may nangyari. Na-violate ang kanyang right to speedy trial. And at mahirap talaga na-delay. Mahirap. Mahirap diba? yun na-delay. Nakakakaba yun. Kuya. Tamo si Bet, na-delay. Napuntis. Ibagi, okay lang. Tagilid. Anyway, maraming salamat sa inyo tatlo. Attorney George. Kuya, happy anniversary sa Salamat. Ang Dating Daan. Oy, salamat nga din pala. At least, hindi, ako natutuwa ako doon sa mga mga kasama din na hindi, pati yung salamat sa mga pagbati. At natutuwa din naman ako pati yung mga anchors halimbawa natin, mga host natin na newscasters. Natutuwa ako pag nakakakita ako ng post ninyo na this is Beth Santiago on we're doing this yung mga ginagawa ninyong news. Live. Yung mga yung activity ninyo diyan sa inyo sa radyo, na puntahan, yan, na proud kang nasa Radyo La Verdad ka na ngayon ay kasing lakas na ng pinanggalingan kong stasyon. Nag-report na sa'yo, kuya. Parang iba na nga ang boses namin, kuya. Parang ganda na naman. nag-report na sa akin. Nag-report na yung mga pinangalanan mo. Oo, nag-report na sa akin na pumapalo na ng 50,000 Kaya naman pala hindi ka agad nag-report. Gusto kang gulatin at biglain. Nagulat ako talaga nung nag-report na 50,000 na pala palo. Tapos generator ang gumagana. Ito mga. Andito isang engineer mo, kuya. Andito isang engineer mo. Oo nga, nagulat ako dyan ba? Dumudugo na ilong saka English. Hindi ko pa nahihinga ng paliwanag kung bakit generator ang kailangan gamitin. 50,000. Well, at least, di ba, parang nilagay mo, Attorney George Garcia doing this, sa Radyo La Verdad 1350. Lampas mo news na, at kuya. least, pagka yun ang ipinopost mo, alam mo na proud ka sa association mo dun sa istasyon mo. Di ba? Oo. Pero, ang masakit kasi, yung proud ka dun sa istasyon na iba. Pero pagka yung istasyon mo, hindi mo mailagay na ikaw ay newscaster o ikaw ay anchor o ikaw ay announcer ng Radyo La Verdad, di ba? Pero pagka halimbawa, ako nandito ako sa ganito, yan, proud ka sa ganon. Kami araw-araw kami nagpo-post with with matching OOTD pa. Kami kuya ni Tito Joe, wala kami ma-post. Facebook to, hindi, Instagram. sinasabi ko lang yung post na alam mo na ikaw ay associated with the station na kung saan ka nagtatrabaho. Di ba? Sabihin, kuya, kasi iba naman yung nilagay mo lang, Beth Santiago, announcer, anchor, walang UNTV. Sa stasyon. Diba? Pero pag halimbawa, biglang sabihin mo, kasama ko halimbawa si Buti na lang yung Twitter ko. Halimbawa ganito, nakalagay, lagay mo, Beth Santiago, I am with Alex Santos of halimbawa, DWIZ and DWIZ, di ba? UNTV. UNTV. Nasabi ko lang, di ba? Alex Santos. Ikaw, kuya. Bakit? Hindi, wala naman. Happy weekend. May weekend na. Good Chinek morning, ko yung mga social media ko kung nakalagay. Nakalagay na. Yung Twitter ko, cover photo ko pa kami. Hindi, kasi nagugulat ako minsan pagka nakalagay, halimbawa, Joe Castigador, kasama ni ganito. Anderson Cooper. Of CNN, ganito. Kasama ni Amanpour. Kasama ni Amanpour ng CNN London. Ayan. Pero pagkatapos nilagay niya, Joe Castigador sa announcer tapos wala na. Wala nakalagay. Wala nakalagay. Wala man lang yung kabatuan. Para gusto mo naka-identify ka sa
CNN London. Oh, di ba? London. Palipating kita sa London. Gusto mo? Hindi, meron tayo sa London eh. Malamig na doon. Oo, mapapatunayan mo, Manong Joe, na London Bridge is not falling down. Sa Antarctica na lang tayo hindi napapanood at napapakinggan niya. Sabi ko, Ha? Sa Antarctica na lang tayo hindi napapakinggan. Hindi, ay, ano ha? Malay mo. Maglalagay tayo ng dun sa isang tribo. Nga pala. Doon ko pag-aangkor rin si... Si Tito Joe, wag ako Si Tito Joe, Bakit bigla kang Nagbe-breastfeed ako, kuya. Alam mo, Bakit mo ako nilalaglag, Bet? Ako na lang pala. Hindi ka naman nagbe-breastfeed. Maganda doon, maraming malunggay. Ay, talaga? Oo. Kung ano may mga anak ko. Hindi, sasama mo yung mga anak mo. Wala nga mga kahoy sa Tsaka Antarctica eh. Tsaka yung asawa mo. Tatayo kayo doon ng Baka walang trabaho doon. Bibigyan ka doon ng isang tribo. Di ba? Tribo. Maraming salamat sa inyo tatlo. Maraming salamat, Kuya. And happy weekend. Likewise, happy weekend sa inyong tatlo. And maligayang happy anniversary din sa atin sa mga kasama natin sa Ang Dating Daan. At 36 years nang mag-umpisa kami, pinagtatawanan ako nito eh. Sabi ko sa kanya kung buhay pa yung shoulder pads niya. Kasi... Uy, ang gwapo ni Kuya tsaka ni Brother Eli. Nung yung pinakita ni Mo. Noon lang. Noon pa. Angela, ikaw. Noon lang. Kuya, si... Wala kang bonus, Angel. Hindi ako, si ate. Sabi niya noon. Cameraman pala si Kuya, no? Cameraman, editor, lahat na. Tatlo lang sila. Host, lahat na. Hindi, akong nag-e-edit nun. Kaya nga hindi ako mapaglakuan itong mga nandito sa studio. Yung mga technical diba? problems. Sabi ko, bakit ang isang newscast mo, 5 ang cameraman mo? Nung araw ako na nga lahat, pumunta kayo sa Amerika, merong isang stasyon dyan na kasama natin dati na pag pinuntahan ko doon, isa lang cameraman eh. Pakita mo, ang laki ng studio nila. Tapos pakita mo, nagja-jogging sa loob. Standby! Siya din yung siya din yung floor director. Standby! Lalak niya isa, tatakbo siya doon sa kabila. One man team. Kala mo Pero ba? kaya naman pala, Kuya, especially with today's technology. Oo, maluho lang talaga si Isong. May kinukwento si Jun Suryo kanina sa akin nung unang panahon daw, Kuya, yung linear, ikaw din daw yung non-linear na ginagawa. Ako RM450, yung Matic recorder and editor. Mga ganyan di ba? Well, just the same, medyo sawa ng Panginoon ay nakalipas yung mga panahon na yun. Medyo malago pa buhok ko. Tinignan ko talaga. Eto shoulder pads yung sinasabi. Ibig sabihin, Kuya, mga you must be in your 20s at that time, early 20s. When I started directing wala pa pala. When I started directing sa TV, 15, 16. I was only 14 years old. 14 pala. 14 Grabe, lang. nag-Chinese garter pa ako nun. Batang-bata. Wala pa. At least ikaw nag-Chinese garter ka. Hindi pa na plano ng Ibig sabihin, magulang. malaki-laki ka na nun. Hindi, nung 14 years old. Hindi ko sinabi nung 14 ka. 2 years old pa lang ako noon, Kuya. Pastusan talaga laban dito. Talagang ibang weekend, klase. Kuya. Eto naman, sasabihin, hindi pa daw siya pinapanganak. Hindi pa pinaplano ng magulang. Tapos hindi pa raw kasal nanay niya. Talagang naman. Lahat ka lang na dahilan. Salamat sa inyo. Magandang umaga po. Araw ng Friday, December 9, 2016. Sa bayan pa rin tayo napapakinggan sa pinalakas na Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maaari nyo rin kami mapanood sa ating Facebook account at sa ating untvweb.com via live streaming, pati na po sa ating UNTV mobile app na maaaring mai-download sa iOS at Android. Para sa ating mga kasambahay na ngayon pa lamang nagbukas ng kanilang mga telebisyon, narito na po ang mga umahataw na balita. Vice President Leni Robredo mananatili sa pwesto hanggang matapos ang termino ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. 48 sa 80 firecracker establishment sa Bulacan balik operasyon na matapos bawiin ng Labor Department ang work stoppage orders sa mga ito. Defending champion AFP Cavaliers sa 3-time runner-up PNP Responders magsasagupa sa pagsisimula ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa linggo.
At Members Church of God International katuwang ng US Department of Agriculture Forest Services sa restoration project ng Big Tahanga Creek sa Los Angeles, California. Sa detalye ng mga balita, tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na mananatili sa pwesto si Vice President Leni Robredo hanggang matapos ang kanyang termino. Nagpasalamat naman ang pangalawang Pangulo sa pahayag na ito ng punong ehekutibo at sinabing isa itong reassurance sa kanya. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadir. Mananatili sa pwesto si Vice President Leni Robredo hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Ito ang ipinahayag kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Daraga, Albay, kasunod ng balitang may binubuo umanong hakbang upang maalis si VP Robredo sa pwesto. I will assure Leni and the rest of the Bicol region that you will have her until the very end of her term. And there is no such thing as removing a vice president. What's the crime? Nilinaw din ng Pangulo na sa kabila ng magkaibang pananaw nila ni Robredo sa magkakaibang issue tulad na lamang ng Marcos burial at anti-drug war ng pamahalaan, nananatiling maayos ang working relationship nilang dalawa. Kaming away ni Leni, but she has always been consistent about the U.S. interest. Na gusto niya balik kasi we lost the aid. Tapos Nagpasalamat naman si Vice President Leni Robredo sa pahayag na ito ng Pangulo na nagsisilbing reassurance sa kanya. Samantala, muli namang binigyang diin ng punong ehekutibo na hindi siya magdedeklara ng martial law at nagbabala sa mga taong nagpapakalat ng ganitong impormasyon. Kung ano mga ganon, you mess up with my country, I'll order your arrest. And I will think of what crime you have committed. And if wala kang crime, just stay there for a while. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Balik operasyon na ang 48 pagawaan at tindahan ng paputok sa Bulacan matapos pumasa sa inspeksyon at hinihinging requirements ng Department of Labor and Employment. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longboen. Binawi na ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang work stoppage order sa 48 firecracker establishment sa Bulacan. Halos 3 linggong tumigil sa operasyon ang mga ito matapos ilabas ang kautusan kasunod ng mga naganap na pagsabog sa lalawigan na ikinasawi ng 5. Ang mga pinahintulutang makapag-operate muli ay pumasa sa isinagawang inspeksyon at hinihinging requirement ng DOLE, kabilang na dito ang pagsailalim sa occupational safety and health trainings or seminars. Nagpasalamat naman ang mga business establishment owners sa pag-aalis ng work stoppage order ng DOLE. Kasi nagpapasalamat ako, unang-una kay President Duterte, tsaka sa pamunuan ng PNP, ng DOLE, kasi pinayagan na kami sa tagal ng pag-aantay namin. Nagpapasalamat naman kami kay Secretary Bello na kahit paano eto makakapag-start na kami ng negosyo namin. Sana kahit paano makabawi kami. Tuwan-tuwa po kami. Buti na lang napagbigyan kami para makapagbukas at makapagtinda. Sana naman siguro wala nang abiryang mangyari. Mayroong 88 firecrackers at pyrotechnics establishments sa Bulacan. 24 dito ang manufacturer at 64 naman ang retailer at dealer. Sa ngayon ay nasa 4 na po pa ang hindi pinapayagang magbukas ng DOLE dahil sa kakulangan ng requirements. Binigyang diin naman ni Secretary Bello na kinakailangan pa rin na magpatupad ng reforma sa industriya ng manufacturing at retailing ng mga paputok upang matiyak ang kaligtasan ng mga trabahador. Leslie Longboen, UNTV News and Rescue, Philippines. Lagay naman ang panahon mula kay Ray Pelayo sa UNTV Weather Center. Ray, ano lagay? Yes, good morning Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Meron pa rin tayo ngayong tinatawag natin na tail end of the cold front o buntot ito ng cold front na nakaka-apekto ngayon dito sa may area ng eastern section ng northern Luzon, Kuya. At dahil dyan, may gale warning pa rin ng Pag-asa
At dito sa may northern at western seaboard ng Luzon, maaari pong umabot sa 4.5 meters ang taas ng mga pagkalon, kuya. Kaya delikado na pumalaot dito yung mga sakyan pangisda at maliit na sakyan pandagat, kuya. Oh, so merong buntot ng malamig na harapan. Yes, kuya. Ito po, itong area na to, ayan, buntot po yan ng... buntot ng malamig na harapan. Yun nga, mahirap Tagalogin talaga yung mga... Tail end of a cold front. Naalala ko lang yung forecasting na yun. Parang ang hirap sabihin nun. Pero ang weather natin, nag-improve na ba? Lumalamig? Hindi pa rin. Hindi pa rin, kuya. Kaninang maga ay nasa... May mapaba ng konti, 24 degrees Celsius tayo kaninang alas 5. Pero kahapon sa Baguio, medyo maabot na tayo ng 14 degrees Celsius. Medyo mababa na ng konti, kuya. Wala naman tayong inaasahang bagyong papasok sa Pilipinas. Wala, kuya. May low pressure area, pero nandito yan sa may area ng malapit dito sa may area ng southern part ng Palawan. Hindi naman tayo direktang naapektuhan dito sa area natin, kuya. Kung titingnan natin satellite imagery ng Pag-asa, may mga ulap yung buong bansa at sa radar naman ng Pag-asa din, kuya. Kung titingnan natin yung mga pag-ulang naranasan, majority ng area ng Bicol at yung some part ng Mindanao, meron tayong mga pag-ulang maranasan, kuya. Dito sa Metro Manila, wala naman. Medyo maulap, kuya, itong area ng Rizal and mamayang tanghali, posible magkaroon tayo ng mga pag-ambon din, kuya. Wala naman mga gale warnings tayo? Meron, kuya, yung area po ng Northern Luzon, dito, Pacific, itong northern at western side na to, dito. Yung mga malaking sasakyan, kuya, pwede, mag-iingat lang, pero yung mga maliit na sakyang pangisda, medyo delikado, kuya. Kaya last 2 weeks ago, meron nga lumubog dyan sa may area, yung pupunta ng Taiwan, kuya. Lumubog at nasagip naman ng Coast Guard, kuya. Alright, sige, Ray, at ibigay mo na sa amin ang kabuuang ulat ng panahon sa maghapon. Narito po ang mga ilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yun nga po nga, tail end of a cold front at amihan, nagdulot ng makulimlim na lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Metro Manila, Central Luzon, Cagayan, Isabela, Rizal at Quezon, makakaras po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Samantalang yung area po ng Ilocos Region at nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley ay meron din po mga pag-ambon. Sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, may mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. 28 sa Tuguegarao, Baguio po 30 to 20 at sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies ang Visayas. Yung Samar at Leyte, mas malaki naman ang chance na magkaroon po ng thunderstorms. Sa Iloilo City, 30 at Tacloban City hanggang 30 degrees Celsius din ang posible pong makita ng temperatura ngayong araw. Samantalang 31 sa Metro Cebu. Mindanao po ay makakaranas naman ng magandang lagay ng panahon, pero yung Caraga, dyan po mas malaki ang chance na magkaroon ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, Cagayan de Oro City at Zamboanga City hanggang 30 degrees Celsius ang posible pong makita ng temperatura ngayong araw. Metro Davao hanggang 32 degrees Celsius. Alamin po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin yan sa area ng Seoul, South Korea ay 1 degree Celsius po. Negative 1 ang posible pong makita ng temperatura dyan at partly cloudy with rain showers and thunderstorms. Sa Tokyo, Japan hanggang as low as 5 degrees Celsius at posible pong magkaroon ng mga pag-ulan. Samantalang sa Taipei, meron pong mahinang mga pag-ulan lamang hanggang 22 degrees Celsius. Sa Beijing, China, negative 2 and Hong Kong, 22 degrees Celsius. At sa area naman po ng Bangkok, Thailand, hanggang 31 degrees Celsius, maganda po ang lagay ng panahon dyan. Samantalang sa area po ng Vietnam, ay hanggang 27 to 31 degrees Celsius, ang posible pong maitalang temperatura. Meron pong mahinang mga pag-ulan sa area po ng Ho Chi Minh. Sa Kuala Lumpur, Malaysia naman, may mga rain showers and thunderstorms at hanggang 33 degrees Celsius ang posible pong maitalang temperatura. Halos ganun din po maging lagay ng panahon sa may area ng Singapore. Sa Jakarta, Indonesia, ay magkakaroon din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala, ang ating pong sunrise, 6:09 a.m. at naman pong sunset, 5:27 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat ng live mula sa ating UNTV Weather Center. Silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Unahin na po natin ang Ortigas Avenue Extension kung saan makikita niyo po sa inyong left lane, sa inyong left TV screen monitors. Ang papuntang Cainta Rizal po ay tuloy-tuloy pa po ang biyahe dyan. Wala naman pong abala.
Subalit sa kabilang lane naman po, yung pong papuntang Meralco Avenue ay asahan na po ang mabigat na daloy ng trapiko sa area na yan. Dumako naman po tayo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan ang left lane, yan po yung papunta ng Philcoa, ay wala rin pong abala sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy po ang biyahe ninyo sa area na yan. Ganun rin sa opposite lane, yan po yung papuntang Tandang Sora. Sa babiyahe naman po sa may EDSA Guadalupe, yung left lane nyo po, yan po yung papuntang Shaw Boulevard. Wala rin pong abala, tuloy-tuloy po, A-OK ang ating sitwasyon dyan sa area na yan. Ganon rin sa right lane kung saan tuloy-tuloy ang lagay ng trapiko papunta po ng Ayala. Sa mga babaybay naman po ng EDSA Bagong Baryo, yung left lane po, yan po yung papuntang Monumento. Wala rin pong abala sa mga oras na to. Ganun rin sa right lane, yan po ang papuntang Balintawak. Sa mga babaybay naman ng Recto Avenue, Manila, ang left lane, yung papuntang Divisoria, ganun rin, tuloy-tuloy, wala pa pong abala sa mga oras na ito. Banayad ang daloy ng trapiko dyan. Ganun rin sa kabilang linya, yan po yung papuntang Legarda kung saan wala pa rin pong abala sa mga oras na ito. At yan po ang lagay ng trapiko sa oras na ito. Ayos na no? Dati ka kasi sa traffic.com, di ba? Oh, dati sa traffic.com. Balik niyo na nga lang to sa traffic. Biglang ganun. Pero English yun, di ba? Both, English and FM. English and Tagalog sa iyo. Ito naman, balita naman ho tayo sa iba't ibang panig ng bansa mula po sa Davao City. Atid naman sa atin ni Victor Cosare ating mga balitang from day. Mayang buntag, Victor. Mayang buntag, Kuya Daniel. Aniya ang detalye sa atong mga balitang from day. Gihagit sa Department of the Interior and Local Government ang mga opisyales sa Eastern Visayas nga ipakita ang maayo ug matinud-anon nga pagdumala pinaagi sa pagpaubos sa insurgency ug poverty incidents sa ilang ginsakupan. Si Jeneline Gakit alang sa detalye. Rason han mga local government unit ha Eastern Visayas ang kalamidad, partikular na ang Bagyo Yolanda kung kaya no humitaas ang kaso han insurhensya ngan kakurian ha rehiyon. Asya ini ang iginyakan han DILG Region 8 Director Marivil sa Sandoncillo, kasumpayan talagunti nga pagbalik han normal han pakabuhi han mga tawo nga naapektaran han bagyo. Asya gin challenge han DILG ang mga opisyal han lokal nga panggobyernuhan nga pahamubuon ang insurgency ngan poverty incidents sa ira mga nasasakupan. Sumalakan sa Sandoncillo, mahihimo la ini pinaagi han maupay ngan malimpyo nga pagdumara hinusa nga local chief executive. The driving factor for poverty is governance. Give me a community with good governance, I am sure the poverty problem is less. But give me a community with misgovernance, I can bet my own retirement, poverty is rampant. Sumala ha DILG, hastaya na kaupod lagi hapon halistahan, han may hataas nga kaso in kakurian habugos nga nasod, an Western, Eastern nga Northern Samar. Iniin sumala ha Philippine Statistics Authority. This problem will be solved with one approach, one community approach. So i-challenge ini atong mga mayors, how do we ensure that poverty will be eradicated in our own areas of responsibilities? I know that it's hard to do. Nato uliwat ang DILG nga mahihimo inihan mga opisyal kung magbuburublig ang ira mga nasasakupan. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban, Leyte. Ginaduso sa pipila ka mga environmentalist groups ang paghatag og dakong importansya sa solid waste management imbis nga magtukod og mga waste to energy plants. Si Aileen Taclob alang sa maong balita. Supak ang grupo sa mga environmentalist sa pagsunog sa mga basura pati ang pagpatukod og waste to energy plants sa nasud. Matud pa sa kanhing UN Chief Technical Advisor on Global Environment Projects ug isa ka waste expert nga si Dr. George Emmanuel, ang waste to energy plants dili lang makadaot sa palibot, nahimong hinungdan usab kini sa kadaghanang sakit sa tao. Thermal waste, all thermal waste to energy technologies produce the most toxic substances known to science. Ang
mga kemikal na gikan sa mga planta mahimong hinungdan sa cancer, birth defects ug uban pang sakit sa obaryo. Imbis na magpatukod og mga planta, mas maayo pa natagaan og dakong importansya ang waste segregation ug maipatuman ang mga balaod sama sa Clean Air Act of 1999 ug Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. The problem is the solution to our waste problem, the solution to the garbage crisis is already existing in our policies. We have the Clean Air Act, we have the Ecological Solid Waste Management Law. These are landmark environmental laws. Ang problema lang, hindi ini-implement. Tungod ni ini, mihangyo sad sila sa lokal nga kagamhanan sa Davao City nga maiduso ug masuportaan ang dugay na nga mga balaod bahin sa solid waste management ug dili ang pagpatukod sa maong mga waste to energy plants. Samtang ang ubang environmentalist nagpasaka na usab og reklamo sa Office of the Ombudsman batok sa mga ahensya nga nagasupak sa Clean Air Act ug Ecological Solid Waste Management. Filed such a petition at the Ombudsman. And the Ombudsman is now investigating hundreds of local government units for failing to implement the Ecological Solid Waste Management Law. So, ongoing huyang process na yan. And of course, subay ni ini, giawhag usab sa mga eksperto ang katawhan nga magmatngon og disiplinahon ang kaugalingon pag-abot sa waste management. Eileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao City. O gana ang mga balita ang atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Dugang pahibalo lang, unyang hapon adunay pagahimuon nga medical and dental mission ang Members Church of God International diha sa may University of Southeastern Philippines niini sa may obrero niining dakbayan sa Davao. Kauban usab diha ang mga volunteers sa UNTV kini isip pagselebrar sa ika-36 nga anibersaryo sa programang Ang Dating Daan. O kana ang kinatibukan sa atong mga balitang Promdi gikan diriya sa Davao City. Balik diya sa kauluhan, Kuya Daniel. Dagan salamat kanimos Victor Cosare. Ang mga balita naman sa labas ng bansa, kasama natin si Rina Villamor Camara. Morning, Rina. Good morning, Kuya, and for our news abroad. 41 migrants have reached the Greek island of Chios after being rescued at sea by the Italian Coast Guard. After the crowded rubber boat was detected in the Aegean Sea, the group of migrants, including several children, were helped onto an Italian Coast Guard vessel and brought to Chios. Italian Coast Guard says a total of 127 migrants were rescued in the Mediterranean Sea on Wednesday in 3 separate operations. Italy has borne the brunt of new arrivals since the implementation on March of an agreement between the European Union and Turkey to curb the flow of migrants sailing to Greece. Meanwhile, relatives and airline officials mourn victims of the deadliest plane crash in 4 years at Islamabad morgue, where bodies recovered from the crash site were being identified. Pakistan International Airlines plane carrying 47 people crashed into a mountain in the Havelian area of Khyber Pakhtunkhwa province on Wednesday. Recovery teams continue searching the crash site for remains of the victims who were mostly burnt beyond recognition. Engine trouble was initially believed responsible, but airline officials says the aircraft involved in the crash had undergone regular maintenance. Investigation into the deadly incident is still underway. And those are the news abroad. Later on, I'll be bringing you the latest in sports. Meanwhile, back to you, Kuya. Thank you, Rina Villamor Camara. Tuloy-tuloy naman ang pag-arangkada ng ating public service sa EDSA sa pamamagitan po nating libreng sakay bus. Kasama natin si Melvin Arbo na patuloy na naglilingkod sa ating mga kababayan. Melvin, kumusta? Saan ka na, Melvin?
Yes, Kuya. Good morning po sa iyo at sa ating mga kasangbahay all over the world. Kuya, tayo po ngayon ay nandito na sa may panulukan po ng Buendia at papasok na po tayo ng Ayala Avenue na kung saan tayo po ay may mga sakay pa po mga pasahero na ihatid po natin sa unloading area ng Ayala. Karamihan po kasi sakay natin dito, Kuya, ay mga dito nagtatrabaho sa Makati Business Centers. Ang bilang po nila, Kuya, mula pa yan kanina sa Monumento area to Baclaran Coastal, Baclaran hanggang dito sa ating kinalulugaran ngayon, meron na po silang kabuang bilang na 178 na mga pasahero at inaasahan natin na yan po ay mararagdagan pa dahil nandito pa lamang po tayo sa may Ayala Avenue. Kaya sa ating mga kasangbahay na bibiyahe po ng Monumento area, abang-abang na po kayo dahil ang ating bus ay papunta na po dyan sa direction po na yan. Nandito na po kami ngayon sa may Ayala Avenue. Doon lang po tayo sa may mga bus stops na sa gayon ay may sakay po namin kayo. Papusawin nyo mapupuntan po ngayong umaga pong ito. Siyempre kayo na, Kuya, ay nakapag-serve din tayo ng pandesal sa ating mga pasahero at meron din tayo siyempre naka-standby dito laging mainit na kape para sa mga pasahero natin mag-request ng kape habang sila ay bumibiyahe po sa ating libreng sakay bus. Meron din tayo siyempre libreng wifi dito sa ating bus at bukod dyan ang ating new offer na libreng Biblia naman na kinukuha po natin yung kanilang contact number at yung kanilang addresses na sa gayon po ay maipadala po natin, mayatid natin personally sa kanilang mga bahay. Yan po ang ating ginagawa po dito, Kuya. At ito hatid sa atin siyempre ng Good Morning Kuya, hosted by Kuya Daniel Razon at ang programa pong Ang Dating Daan, hosted by Brother Eli Soriano na kung saan magkakaroon po ng Bible Expo dyan sa may MOA Arena mamaya. Ayan. At yan muna ang aking update, Kuya. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat, Melvin Arbo. Nagsagawa ng cleanup drive ang mga volunteer ng Members Church of God International sa Big Tahanga Reef or Creek sa Angeles National Forest bilang pagtuwang sa restoration project ng US Department of Agriculture Forest Services. Narito ang hataw na balita ni Aloy Kalingasan. May lawak na 650 acres o mahigit 200 at 63,000 ektarya ang Angeles National Forest na nasa loob ng metropolitan area ng Los Angeles, California. Binubuo ito ng diverse appearance at terrain na palagiang dinarayo ng mga hiker, fishermen, experienced backpacker at iba pang great outdoor lovers. A lot of the folks in the inner cities, they live in an apartment complex or a place where they don't have an opportunity to go out in the backyard and barbecue or to play in the grass. Up here, we provide that for them. The stream right behind you, obviously the trees and the natural resources and enjoying the animals out here as well. At dahil sa dami na nagpupunta rito, mistulang naging tambakan na ng basura ang ilang bahagi nito. Kabilang na rito ang Big Tahanga Creek na matatagpuan rin sa Angeles National Forest. Taon-taon iba't ibang klase ng tao ang dumadayo sa Angeles National Forest at Big Tahanga Canyon para mag-enjoy sa cool waters at beautiful scenery dito. Kaya naman hindi nagdalawang isip ang Members Church of God sa Los Angeles na tumuwang sa Department of Agriculture Forest Services sa restoration project nito sa Big Tahanga Creek. Sama-samang nagsagawa ng cleanup drive sa lugar ang mga volunteers mula sa MCGI. Ito ay upang makatulong sa pagpapanumbalik sa kaayusan at kalinisan sa naturang creek at sa kagubatan. Lubos namang nagpapasalamat ang opisyal ng Angeles National Forest sa pagtulong ng grupo. To the volunteers that helped, thank you so much because, you know, our budgets are slimmer than they have been and we really can use the manpower to come out and help us clean up like this. And I'd like to say that, you know, this is your forest. You own this forest. So any way you can help to keep it clean is a good thing. And Samantala, nananawagan din si District Recreation Officer Merkel sa publiko na iwasang magkalat sa kagubatan. Aloy Kalingasan para sa Serbisyong Kasambahay. Sports naman tayo with Rina Villamor. Rina.
Yes, Kuya, asahan na nga ang mainit na bakbakan sa hardcourt ng Liga ng mga Public Servants sa muling paghaharap ng dalawang mahigpit na magkalaban sa UNTV Cup. Ang AFP Cavaliers at PNP Responders sa third game ng triple header sa darating na linggo. Narito ang hataw na balita ni Bernard Daniels. Nice pass, Jambal! Good opening round so far by the PNP. Oh, Tolentino. Ratratang umaatikabo ang aabangan sa linggo sa bakbakan ng dalawang mahigpit na magkalaban sa UNTV Cup. Magtutuos ang defending champion AFP Cavaliers at 3-time runner-up PNP Responders sa third game sa University of Makati Gymnasium alas 5:30 ng hapon. Hawak ngayon ng dalawang koponan ang parehas na 4-2 win-loss record. At sa pagsisimula ng second round eliminations, ngayon pa lamang muling magkakaharap ang AFP at PNP. Malakas ang kalaban, so continue effort pa rin. Extra effort. Actually, sabi ko sa kanila, hindi tayo mag-long vacation. Kaya continue pa rin practice namin. Magpe-prepare kami especially doon sa depensa. Kasi pataas na kasi yung level ng competition eh. At the same time, siguro dadagdagan mo namin yung offense namin especially doon sa half-court set. Mataas ngayon ang moral ng AFP Cavaliers matapos makabawi sa Malacanang Kamao noong nakaraang linggo at patikimin nila ng unang pagkatalo ngayong season sa score na 72-67. Una rito ay tinalo ng Malacanang ang AFP noong October 30. Nandun na ulit yung killer instinct eh. Siguro malaking moral booster to para pagdating ng second round, yung champion na atmosphere namin nandun pa rin. Matatanda ang 2 beses nang nagsagupaan sa finals ang AFP at PNP noong Season 2 at Season 4. Pangungunahan ng Responders ni Seasons 1 and 2 MVP Olan the Sniper Umiping at ni Season 4 Finals MVP Boyet Bautista ang Cavaliers. Sa lahat po ng fans ng AFP, mga supporters, lalo na yung sa AFP community, huwag niyo pong kayong magsawa, sumuporta. Sana sa mga susunod ng game, nandiyan pa rin kayo. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Exciting games ang dapat niyo abangan para sa ating second round of eliminations this coming Sunday. Magsisimula ang ating game at 2:00 p.m. sa University of Makati Gymnasium. Ang ating first game ay pangungunahan ng BFP Firefighters kontra Judiciary Magis. Second game naman para sa kupunan ng MMDA Black Wolves kontra sa NHA Builders. At third game, ang AFP Cavaliers kontra sa 3-time first runner-up na PNP Responders. Yan muna ang latest sa sports. Back to you, Kuya. Thank you, Rina. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. Yan po ang mga na balita ngayong araw ng Biyernes, December 9, 2016. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. La 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 la.